Over in Bataan, floodwaters have forced tricycle drivers in Dinalupihan to shift to boat transportation. Communities there remain inundated amid days of heavy downpour. We bring in News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, tama bang nasa Hermosa ka right now at ano na ang balita dyan? Actually, Checo, we shifted from Hermosa and we traveled here in Dinalupihan. At kuminto lang kami sandali, no? Actually, katatapos lamang ngayon ng napakalakas na buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng Bataan. Aside from Bulacan that was reported a while ago, Bataan was also placed under red rainfall warning category just this time. Kaya talaga patuloy yung pabugso-bugsong lakas ng ulan ng nakaranasan that is resulting too much flood again, no, dito sa mga areas. Kahapon kasi, as I reported, halos pasubside na yung mga baha dahil nga isang buong araw or maghapon na tumigil din talaga kahit paano yung ulan. Unlike now, na ito na naman, pabugso-bugso na naman yung ulan na sinasabayan pa ng hangin at tumataas ulit tuloy yung tubig dito sa area. We are showing you right now in Hermosa. It's in Barangay Daungan na yun nga, as you mentioned, some of the tricycle drivers are shifting now as bangkero, no? O nangingisda na lamang sila. They place their tricycles along the street doon sa may mas mataas na bahagi pero kita mo pa rin, inabot pa rin talaga ng tubig. Wala doon silang choice. Mas malaking kinikita nila sana sa pagda-tricycle pero ngayon sa pagbabangka, nasa 20 pesos kada ulo or kada tao yung bayad. Pero yun nga, no choice sila kahit paano may kikitain pa rin para may mapangkain sa kanilang mga pamilya. Ang nakakalungkot lang, Diego, meron kami nakausap kanina na isang resident na talagang they needed to go to the poblacion just to buy stuff, food, other supplies para nga may makain sila. Pero nung nakita namin yung binili ni ate, chichirya, no? Bangus na chichirya, yung parang chicharon. Yun na lang daw kakainin nila kasi yun lang daw ang kaya ng kanilang budget. We are asking them if they have received relief supplies so far. Ang sabi nila, nakatanggap naman daw sila, pero hindi nga rin tuloy-tuloy. At hindi sapat kasi nga almost magta 3 weeks na itong ganitong klase sitwasyon. Kaya nga, even the LGU is saying that they are now appealing to the national government for additional supplies of stocks and supplies na pwedeng ibigay sa mga affected residents. Kasi hindi lang naman yung mga nagsilikas sa evacuation centers yung pinaka-affected, kundi higit lalo yung mga nananatili pa rin sa kanilang mga tahanan, especially those who have second and third floors of their houses, no? Kasi doon lang daw sila nag-stay at talaga mas komportable kahit paano, bagamat yung first floor hindi na magamit dahil nga flooded talaga, no? Nang abot hanggang bewang, hanggang dibdib na tubig. But I will give you update lang ngayon, Diego, in terms of agriculture, kasi isa rin to sa pinakatalagang tinamaan dito sa Bataan. As of now, meron ng 1 city and 11 municipalities na nag-report sa PDRRMO ng damage amounting to 48 million, a total of 1.6 hectares talaga yung pinaka-naapektuhan. Ito yung mga nalubog na mga pananim, no? Ang sabi nila, yung iba daw dito katatanim lamang, habang yung iba naman aanihin na sana pero inabot pa ng ganitong pag-ulan. Kaya nga yung ulan na hinihingi nila na sobra-sobra na daw kasi nga talaga nababad na ng 2 linggo mahigit. So bukod sa mga bahang nararanasan nila, pati yung mga minsan ng palay, nasira pa. Checo. Alam mo, before I let you go, no, yung report mo in numbers, figures, and yung situation ng mga tao on the ground is very staggering at nakakalungkot. One very quick question lang, yung video na pinadala mo, yung mga tricycle driver na laging bangkero, perennially ba ganyan ang sitwasyon sa lugar na yan? At bakit walang ginagawa ang, I think, at this point, it's a DPWH, no? Yung sinasabi naman dito na situation nila, actually parang palagi daw ganito, no? Kasi nga kapag umuulan dito, talagang mabilis tumaas yung tubig. Most of the barangays in Hermosa, talagang malapit lang siya sa ilog. And even the LGU is saying na the only solution is relocation because the place is really parang below sea level. Yeah. Kaya mabilis daw talaga itong inaabot ng tubig kapag umaapaw nga yung ilog. So the solutions are, technically pwedeng harangan sana yung ilog para kahit papano hindi ganun kagad aapaw. Pero ang sinasabi kasi ng LGU parang ganun din daw.
talagang ganito rin yung magiging resulta. Lulusot pa rin daw yung tubig at babahain pa rin daw talaga sila. Tuloy-tuloy din naman daw sila nagde-desilt ng ilog, no? Kapag maaraw, pero ito pa rin daw yung resulta. Ganitong klaseng baha. So, kahit sila mismo naguguluhan, no? I think yung mga flood control projects dito need to be reviewed, I suppose, para matulungan din talaga yung mga residente Yeah. sa ganitong sitwasyon na kahit sinasabi nila na sanay na sila, may solusyon naman kahit papano. And with that, the word reviewed ASAP dapat para hindi na mahirapan ang kababayan natin. Anyway, maraming salamat sa report mo, News 5 correspondent Mon Gualvez.